Pangulong Bongbong Marcos Jr., halos 2 buwan na lang para tuparin ang pangako niya sa mga estudyante. Nako, hindi pa pala tapos yung issue ngayon tungkol po doon sa 22 classroom lang ang nagawa ngayong 2025. Nagulat daw ang Pangulo natin noon ha. Ano nagulat? Siya yung Pangulo, hindi niya alam kung anong nangyayari sa proyekto na yan. Nako po, eto sa balita po, meron pa palang isang pinangako ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na kailangan niyang tuparin. Kaya naman pala, nakaraan, napapansin po natin, may mga estudyante na nagrarally sa Mindiola. Tapos eto, mabalitaan nila. O eto, basahin po natin to sa balita ngayon. Marcos Jr. may halos 2 buwan na lang para tuparin ang pangakong internet sa lahat ng public school. Naku po. Yan naman kasi puro pangako. Naku po. Sa kanyang SONA 2025, naku, galing na naman sa SONA to. Binanggit na may mahigit 12,000 pampublikong paaralan pa rin sa bansa ang walang internet. At may halos 2 buwan na lang si Pangulong Marcos Jr. para tuparin ang pangako niyang internet connectivity sa lahat ng public school bago matapos ang 2025. Ang pangakong ito ay binigkas mismo ni Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address noong Hulyo 28, 2025 kung saan inamin niyang nananatiling malaking hamon ang digital divide sa paaralan. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na ulat kung ilan na sa mga paaralang ito ang aktwal na nakakonekta sa internet. Ay baka alam ni Auntie Claire yan. Habang papalapit ng katapusan ng taon, nananatiling tanong ng publiko kung maisakatuparan nga ba ng administrasyon ni Marcos Jr. ang pangako nitong internet for all schools. Ako, mukhang malabo pa yata yan, pero kaya pa. Oo, kaya nila yan. Magtiwala lang tayo. Siyempre, malaki pa rin ang tiwala ng mga loyalista at ina sa trabaho ng ating mahal na Pangulo, di ba? Kaya magtiwala din tayo. Kaya yan. Pero dito po, sa 22 classroom, nagulat daw ang Pangulo natin dito. Oh, gulat na gulat siya dito. Bakit nagugulat? Di ba nagtatrabaho naman ang ating Pangulo? Baka naman alam niya yung nangyayari sa bansa. O dito sa balita ang sabi, 22 classrooms lang, Marcos Jr. tila hindi alam ang kapalpakan ng DPWH. Tila hindi agad na ipapabatid kay Pangulong Marcos Jr. na 22 classroom lamang ang natapos ng Department of Public Works and Highways ngayong 2025. Naku, walang-wala sa mga nagawa ni dating Pangulong Duterte, no? Pangulong Duterte, may ayaw kasi nagmumura. Ang minumura niya, yung mga dapat minumura, yung mga buhaya. Kaya takot na takot sila sa panahon ni dating Pangulong Duterte. O ngayon, mabait daw ang ating Pangulo. Pag nagsalita, mabait talaga siya magsalita. Yun nga lang, mga buhaya, mukhang hindi takot sa Pangulo natin. Kasi kung takot sila sa Pangulo natin, hindi sila gagawa ng mga ganyan. Kalain mo ha. Malamang may budget para dyan. Pero bakit yan lang ang nagawa nila? Yung mga estudyante ngayon, nakikialam na sa politika. Nagrarally na rin sila. Isang nakakabiglang bilang kung ihambing sa mahigit 1,700 classroom backlog ng bansa. Sa isang press briefing, ipinahayag ni Palace Press Officer Auntie Claire na agad umanong nag-utos ang Pangulo ng catch-up plan upang habulin ang malaking kakulangan. Ay bandang huli, ay bida na naman si Junior na ito. Oo, bida na naman. Ang nangyayari kasi ngayon, may palpak na mga proyekto sa panahon mismo niya. Tapos biglang ganito, galit-galitan, yak-yakan, aba, bida agad siya. Opo, nangyayari naman lahat yan sa panahon nila. Buti na lang ang inaabangan ko dito, yung inaabangan ko talaga dito kay Auntie Claire, masisihin na naman si Duterte. Dito sa 22 classroom lang nagawa ba? Baka sisihin nyo na naman si dating Pangulong Duterte ha? Kulang na lang pati pag-utot nyo, Duterte ang sisihin nyo. Ayon sa mga ulat, nagsasagawa na umano si DPWH Secretary Vince Dizon ng investigasyon para alamin kung anong nangyari sa kabila ng bilyon-bilyong pondo inilaan sa infrastruktura. Tibay ng pagmumukha. Sa gitna ng mga kontrobersyang ito, maraming netizen ang nagtatanong kung paano hindi agad nalaman ni Marcos Jr. ang ganitong kalaking kapalpakan sa ilalim mismo ng kanyang administrasyon o sa mga loyalista. Ngayon nyo sabihin na hindi weak leader siya. Oh, di ba? Hindi niya alam na, ay talaga naman. Kung nandyan lang si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary,
hindi magkakaganyan. Eh wala. May mga nakikita si Vice President Sara Duterte na hindi magandang galawan pagdating sa budget na yan. May mga ibinunyag pa siya nakaraan. Kaya ang ginawa niya, syempre nag-resign siya. Kasi naman, kung magtrabaho siya ng maayos doon sa DepEd tapos babanatan lang siya, kung may magandang mangyayari doon sa DepEd, ay bida dyan si Junior, di ba? Ko lang, kung kaya pa niya. Kung hindi na kaya, mag-resign na. Marami pang matutuwa. Baka tataas pa yung trust rating niya. Hanggang dito na, thank you. Goodbye.